Kabanata 521. Ito ay Kendall Jones. Parang may bigla siyang naisip, nagtanong si Juliet, nagpalit ng puting damit. Yung monghe na binanggit mo kanina, ano ang suot niya? Itim na damit, sagot ni Tyr. Juliet, totoo bang hindi ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito? Kinuha ang kanyang telepono, binuksan ni Tyr ang kamera at kinuha na ng litrato si Jerian. Direkta niya itong ipinadala kay Winifred, na ipinasa naman kay Graham Davis. Maya-maya, tumunog ang phone ni Tyr. Ang boses ni Graham ay nanggaling sa telepono, Mr. Summers, hindi siya ang monghe na pumunta sa Autumn Field Group. Hindi siya. Kumalabog ang puso ni Tyr sa sagot ni Graham. Sigurado ka? Oo. Okay. Ibinaba ni Tyr ang telepono at bahagyang bumantong hininga sa kanyang puso. Tila isang malaking hindi pagkakaunawaan ang buong pangyayari. Ngunit hindi pa siya nakarinig ng anumang mga monghe na nakasuot ng itim sa Con City. Saan nanggaling ang lalaking ito? Giving Tyr a good stare? Juliet said. Tyr, Jerian is reluctant to step on an ant, let alone pumatay ng tao. Pero alam ko kung sino ang itim na damit na monghe na sinasabi mo. Kasunod ng tawag sa telepono, sigurado na ngayon si Tyr na mali ang paghusga niya kay Juliet. Kaya naman, unti-unting nauurong ang balak na pagpatay sa kanyang mga mata. Sino ito? Tanong ni Tyr. Huminga ng malalim si Juliet bago siya nagpatuloy, Tyr, my Jerian is badly injured. I want you to send him to the hospital ngayon na. I will tell you the identity of the mysterious monk once I'm assured of Jerian's safety. You're not qualified to negotiate with me, sabi ni Tyr sabay hawak kay Juliet sa leeg. Buong lakas na sumugod sa kanila ang monghe sa tabi niya. Gayunpaman, isang sipa ni Tyr ang nagpa-address sa kanya. Sabihin mo sa akin, sino siya? Dalhin mo si Jerian. Dalhin mo siya sa ospital. Minamaliit ni Tyr ang damdamin ni Juliet sa monghe. Mahirap isipin na ang isang hindi mapigil ang demonyong tulad niya ay talagang nagmamalasakit sa ibang tao. Ang determinado at matatag na tono mula sa boses ni Juliet ay maliwanag. Sa wakas, ibinaba ko siya. Pagkatapos, inutusan niya si Drake Tucker sa likod niya, ipadala ang monghe na ito sa ospital, at hilingin sa lahat ng mga taong nasa labas na umuwi. Oo, Kuya Tyr. Tumango naman si Drake at ang iba pa. Agad nilang pinaghiwa-hiwalay ang mga tao at naghanda na dalhin ang monghe sa ospital. My lady, I want to stay with you, sabi ni Jerian na ayaw umalis sa tabi ni Juliet. Ngumiti si Juliet sa kanya. Jerian, you have to go to the hospital. Don't you worry about me. Ngunit, aking ginang. Utos iyon. Nagdadalawang isip pa si Jerian hanggang sa hinampes ni Tyr ang likod ng ulo ng lalaki at agad itong nahimatay, ilayo mo na siya, utos ni Tyr bago tumingin kay Juliet. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang monk in black? Sandali, pakiusap. May kailangan akong kunin sa itaas, sabi ni Juliet. Hindi ako nag-aalala tungkol sa kung ano ang gagawin ni Juliet, at hindi rin siya nag-alala na hindi siya umalis. Hindi niya tinanggihan ang kahilingan niya. Paglingon niya ay umupo siya sa malapit na sofa at nagsindi ng sigarilyo. Tumalikod si Juliet at umakyat. Susundan na sana siya ni Matthew pero pinigilan siya ni Tyr. Matthew, anong ginagawa mo? Tumigil ka nga dyan. Napilitan namang huminto si Matthew. Sinabi niya, Guro, paano kung magtangka ang babaeng ito na tumakas? Hindi siya makakatakas. Pumalik si Juliet makalipas ang ilang minuto. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang Invisible XLT crossbow. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Matthew at ng iba pang grupo. Pagtingin kay Juliet, pinatay ni Tyr ang sigarilyo sa kanyang kamay. Kahit isang sniper rifle ay hindi ako masasaktan sa loob ng 50 meters. Hindi rin uobra ang crossbow mo. At saka, hindi mo pa ba nasubukan minsan? Umiling si Juliet. Tyr, tinakot mo ako. I feel safe with this. Sincere naman si Juliet sa sinabi niya. Tapos, nilabas niya ang cellphone niya. Ang salarin na nagpadala ng itim na monghe na iyon sa Autumn Field Group ay si Kendall Jones. Kapatid ko siya. Kendall, Tyr binibigkas ang pangalan na may malaking interes. Salamat sa impormasyon mula kay Carson York, alam na niya ang buong background ng pamilya Jones. Ang impormasyong natanggap niya ay may kasamang pagpapakilala at mga detalye tungkol kay Kendall. Tyr, hindi ko ine-expect na pupunta siya sa Con City at ita-target ang mga malalapit sa'yo. Pero bagay talaga sa style niya sa paggawa.
Isa siyang walang kwenta, ani Juliet. Ipinikit ni Tyr ang kanyang mga mata kay Juliet. Ikaw at si Kendall ay magkapatid na kambal, di ba? Mukhang wala kang magandang relasyon sa kanya. Umisi si Juliet. My father prefers his son over his daughter. And Kendall has never treated me as his sister. Tsuye, hindi masyadong maganda ang relasyon namin. Pero Tyr, sobrang naasar ka dahil sa mga pangyayaring ito. Dahil sa koneksyon ko kay Kendall, alam kong hindi mo ako basta-basta patatawarin. Kaya, hindi ako tatutol. Tell me, nasaan si Kendall? Tanong ni Tyr. Kinuha ni Juliet ang kanyang telepono, pagkatapos ay nag-dial ng numero. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. Mula sa kabilang dulo ang boses ng isang binata, "You, Juliet? Are you in that good of a mood that you're actually calling me?" Mula sa pambungad na iyon, masasabi ng isa na tiyak na hindi iginalang ni Kendall ang kanyang kapatid. Isang malamig na laugh ang pinakawala ni Juliet. I'm just calling to check on you, kasi kung namatay ka na ba o hindi. Ha. Kahit wala ka na, mabubuhay pa rin ako. Juliet, hulaan mo kung nasaan ako ngayon. Nasa Con City ka, walang pag-aalinlangan na sagot ni Juliet. Bakas ng displeasure ang lumabas sa tono ni Kendall, hoy, hindi naman nakakatuwa. Pero tama ang tanong mo. May ideya ka ba kung bakit ako nandito? Kendall, hindi ka dapat pumunta sa Con City. Para bang nakarinig siya ng nakakatuwang biro, nagpakawala ng mapanuksong tawa si Kendall, muhahaha. Sabi niya, Juliet, hindi ka ba nagpunta sa Con City para i-recruit si Tyr? Para madil mo si King Carson ng Riverdale sa pamamagitan niya. Tapos, plano mong ibigay ang Riverdale sa pamilyang Jones, di ba? Mayroon kang magandang plano. Kung magtagumpay ka dito, magdadala ka ng malaking karangalan sa pamilya. Pagkatapos, ang aking posisyon bilang tagapagmana ng pamilyang Jones ay pagbabantaan mo. Pero Juliet, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na sinabi sa akin ni Daddy ang lahat ng ito, kaya naman pumunta ako sa Con City para alagaan ang Tyr na iyon bago ka. Kabanata 522. Papatayin ko ang kapatid mo. Si Juliet Jones ay tila nabalisa. She snickered and said, "Of course, Del Jones did not want me to take the credit. What a biased person." Yes, biased siya pero anong magagawa mo, hahaha. Tumawa si Kendall Jones. Juliet Jones, tingnan mo, wala kang pag-unlad pagkatapos makarating sa Con City. Sa halip, bumili ka ng isang piraso ng lupa. Ano ang mali sa iyo? And you want to take down Tyr Summer with that? Utak walang alam. Let me be frank. Nagawa ko na ngayon. Maya-maya, marirealize na ni Tyr Summers ang lakas ko at yumuko sa harap ko. Magiging akin ang Riverdale Province, at hindi ka karapat-dapat, babae, kahit ano man dito. Ang mga miyembro ng Wolf Den ay tila napagtanto ang katotohanan, sa wakas ay narinig ang sinabi ni Kendall. Nagsasabi nga ng totoo si Juliet nang sabihin niyang hindi siya sangkot sa insidente ng Autumn Field Group. Ideya yun ng kanyang kambal na kapatid na si Kendall. Tulad ni Juliet, si Kendall ay may kasama, isang monghe na nagngangalang Terian. Siya ay nagmula sa parehong monasteryo bilang Jerian. Sila na lang ang natitira nang masunog ang kanilang monasteryo sa isang kakaibang aksidente ilang taon na ang nakararaan. Pinapasok sila ni Del at kalaunan ay itinalaga sila kina Kendall at Juliet bilang mga bodyguard nila. Kahit na parehong nagmula sina Terian at Jerian sa iisang monasteryo, ang kanilang mga karakter ay malayo sa isa't isa. Inialay ni Jerian ang kanyang sarili sa turo ni Buddha kahit na wala na siya sa monasteryo at isinasabuhay ang Buddhism na paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng hindi pagkonsumo ng karne at alak, parating magsalita ng katotohanan, at hindi kailanman sasaktan ang buhay. Tulad ng para kay Terian, hindi siya maaaring maging mas iba. Siya ay mabisyo at walang awa, ginagawa ang pangit na gawain para kay Kendall sa lahat ng mga taon na ito. Hindi mabilang na buhay ang kanyang kinuha at mas malamig ang dugong tao kaysa kay Kendall mismo. Kumaway si Tyr kay Juliet, sinenyasan siya na gusto niyang makipag-usap sa telepono. Pumayag naman si Juliet at iniabot ang cellphone kay Tyr. Inilagay ni Tyr ang telepono sa kanyang tainga at sinabing, "Kendall Jones, si Tyr Summers ang nagsasalita." "Oh, kasama mo siya." Tumawa si Kendall. "Nandyan ka ba para kausapin ang kapatid ko tungkol sa mga usapin ng Westgate Plains?" Narinig ko na gusto niyang magtayo ng crematorium. Let me be frank. She was only trying to scare you.
Truthfully, our family will never provide her with the funds na gawin mo. Tulad ng sinasabi ko, Dear Summers, hindi mo dapat nakipag-deal kay Juliet, isang walang kwentang babae. Ang taong gusto mong makausap ay ako. Kung susundin mo ako, sisiguraduhin kong makukuha mo ang lahat ng kailangan mo. Wala sa mood si Tyr na makinig sa nakakatawang usapan ni Kendall. Tanong niya, nagpadala ka ng mga tao para gumawa ng kaguluhan sa Autumn Field Group, tama ba? Naglakas loob ka pa na patayin ang isa sa aking mga tao at kunin ang aking vice-presidente na hostage. Hehe. Tumawa si Kendall at inamin, tama ka. Ako ang nasa likod nito. Gusto ko sanang kunin ang asawa mo, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya kasama. Nasaan ka ngayon? Tanong ni Tyr. Akala ko hindi mo natatanungin. I have texted the location to Juliet. I will wait, sagot ni Kendall. Siyempre naman. Agad na pinatay ni Tyr ang tawag. Katulad kaagad, isang lokasyon ang ipinadala sa telepono. Isang aura ng mamamatay tao ang bumungad sa paligid ni Tyr habang binabasa niya ang mensahe at kinumpirma ang kasalukuyang lokasyon ni Kendall. Parang mas nakakatakot siya kaysa kanina. Si Juliet ay nakatayo sa gilid, mahigpit na hinawakan ang kanyang crossbow sa kanyang kamay. Ilang sandali pa ay pawisan na ang mga palad niya. Ibinalik ni Tyr sa kanya ang cellphone ni Juliet at sinabing, sumama ka sa akin. Papatayin ko ang kapatid mo. Tinundan ng mga miyembro ng Wolf Den, tumayo si Tyr at lumabas ng hotel. Ang dilim ng gabi ay bumagsak sa lupa habang nagsimulang umuulan. Sa ngayon, mas lumalamig ang Con City. Ito ay isang villa sa suburb ng Con City, isang lugar na inupahan ni Kendall pagkatapos ng kanyang pagdating. Bilang tagapagmana ng isang kilalang pamilya sa Timog, ang kanyang pamumuhay ay higit na marangya at maluho kaysa kay Juliet. Hindi sanay na manatili sa isang hotel, maghahanap siya ng matutuluyan saan man siya magpunta, inuupahan ito kung panandali ang pamamalagi at bibilhin kung kailangan niyang manatili ng isang linggo o mas matagal pa. Si Kendall, na nakasuot ng branded at mamahaling damit, ay nakaupo na naka-cross-legged sa isang leather na sopa, masayang umiinom ng alak sa bulwagan ng villa. Nakaupo sa tapat niya ang isang monghe na nakasuot ng itim. Siya yung nakita sa Autumn Field Group kanina. Cheers! Terran. Marahang pinagpag ni Kendall ang baso at ngumiti. Itinaas ni Terran ang kanyang baso nang magkadikit ang kanilang mga baso. Master, sa tingin mo ba na sobrahan tayo sa ginawa natin? Tumawa si Kendall. What do you mean? I am showing Tyr my true powers. That is how I get him to bow before me. Naniniwala ka ba, Terran, na kung mahuli natin ang asawa niya, walang gagawin si Tyr kahit na may gusto ako sa harap ng kanyang mga mata? Kumunot ang noo ni Terran at tumawa, of course I do. You have done it before. Ikaw din. Hahaha. Sagot ni Kendall. Inilapag niya ang kanyang wine glass sa mesa at tinanong, patay na ba ang matandang geezer na iyon? Hindi pa, sagot ni Terran. Gusto mo bang patayin ko siya? Tumayo siya at naghanda na tumungo sa basement kung saan bihag si Joseph Zia. Nagmamadaling tumawag si Kendall, wait lang, Terran. Hindi tayo nagmamadali. Hintayin natin ang pagdating ni Tyr Summers. Kung maglakas loob siyang tanggihan ang hiling ko, dapat mo na lang siyang patayin. Umupo si Terran sa couch at tumango. Kung tatanggihan ni Tyr ang iyong alok, guro, papatayin ko rin siya. Kapag namatay na siya, ang susunod na tao ay si Carson York. Papatayin ko ang sino man sa Riverdale Province na hindi nakikinig sa iyo, Master. Mahirap isipin ang mga salitang ito na nagmumula sa isang monghe. Kabanata 523. Palayain siya at mag-uusap kami. Sa sandaling iyon, maririnig ang pag-urong ng mga makina ng sasakyan mula sa labas ng villa. Si Kendall Jones ay bumangon mula sa sopa nang lumitaw ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. It is Tyr Summers. He is here. Kumislap din ang mga mata ng monghe, habang nagtanong, Guro, totoo ba na si Tyr Summers ay isang napakalakas na tao? Tumawa si Kendall. You want to fight him? Siyempre, Terran, you will get the chance to do it. Sabay silang lumabas ng hall. Mayroong hindi bababa sa isang dosenang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na nagpapatrolya sa paligid ng villa. Sila ang pinakamagaling sa pinakamahuhusay na manlalaban na pinili ni Kendall mula sa pamilyang Jones at hindi dapat maliitin. Tulad ni Juliet Jones, mababa ang tingin ni Kendall sa mga tao dito sa lungsod nang siya ay unang dumating.
Gayunpaman, tinuruan ng leksyon si Juliet, at ngayon ay si Kendall na. Hindi niya alam ang malagim na kapalarang naghihintay sa kanya sa kanyang pagtatapos. Lumitaw ang 7 SUV sa paligid ng villa at huminto sa entrance gate. Ang mga pinto ay binuksan, at ang mga miyembro ng Wolf Den, sa pangunguna ni Matthew Collins, ay agad na tumalon. Kasunod ni Tyr, pumasok sila sa villa. Nasa kanilang mga mata ang matinding galit at puot na para bang gusto nilang sunugin ang lahat ng nasa paligid nila upang maging abo. Sasakay ng kotse dito, umupo si Juliet sa tabi ni Tyr. Magkasing edad lang sila, ngunit naramdaman ni Juliet ang walang katulad na kakayahan ng binata sa tabi niya. Naalala niya ang napakalaking agwat sa pagitan ni Tyr at ng kanyang sarili sa katotohanang nagtipon siya ng ilang libong tao upang kubkuban ang hotel sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Kasabay nito, nasaksihan niya ang lakas at kakayahan ng kanyang mga nasasakupan. Sila rin ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Siya ay lubos na minamaliit ang mga kakayahan ni Tyr. Kung sila ay nasa Strego Town, si Juliet ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na maglagay ng isang pagtutol. Gayunpaman, ito ang Con City, ang tahanan ng Tyr. Gaano man karaming reinforcements ang dinala niya, walang pagkakataon na siya ay magtagumpay. Sa pag-unawa sa katotohanan ng kanyang sitwasyon, nakaramdam ng pagkabalisa si Juliet. Kahit na hindi niya ginagawa ang insidente, alam niyang imposibleng iwan niya ang mga mangyayari ngayong gabi nang hindi nasaktan. Habang papunta sila rito, malalim ang iniisip niya, nag-iisip kung paano aalisin ang sarili sa gulo na ito. Pagdating nila, kumislap ang mga mata niya na may resolution sa mukha niya. Oh, sa wakas nandito ka na. Anong meron sa buong camaraderie? Panunuya ni Kendall matapos makitang maraming tao ang kasama ni Tyr. Sa pagharap sa 20 higit na miyembro ng Wolf Den, nakaramdam ng kagaanan si Kendall, nakakagulat. Siguradong nakonsensya si Tyr. Kaya naman dinala niya ang napakaraming tao kasama niya. Juliet Jones, dumating ka rin. Napatingin si Kendall kay Juliet. Hindi niya ito tinuring na kapatid. Bueno, mabuti na dumating ka. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko gagawing yumukod sa akin si Tyr Summers at maging isang piyan sa dakilang tagapagmana ng pamilyang Jones. Tumawa siya ng agresibo. Si Juliet naman ay tumingin kay Kendall na parang walang alam. Lumaki, hindi niya kailanman inisip ang kanyang kapatid na lalaki at nakita siya bilang isang walang kwentang walang alam na may mababang katalinuhan. Ito rin ang katotohanan. Talagang inaabangan niya ang pagbaril ni Kendall sa kanyang sarili sa paangayong gabi. Umakbang si Tyr at nagtanong, nasaan ang lolo ko? Ang lolo, ay si Joseph Zia. You meant that old geezer. Don't worry. He is still alive. However, he kept telling me that you are going to give me hell. Medyo nainas ako at binigyan siya ng isang piraso ng isip ko, sagot ni Kendall. Isang beses niyang pinalakpakan ang kanyang kamay, at isang matipunong lalaking nakaitim ang agad na naglabas kay Joseph mula sa villa. Si Joseph ay nasa masamang kalagayan. Nabugbog siya at duguan, halatang binugbog hindi pa nagtagal. Mahirap intindihin kung gaano kaagresibo si Kendall at ang kanyang mga tauhan, na binugbog ang isang matandang nasa edad 60 nang walang awa. Kumulo ang galit sa puso ni Tyr nang makita niya ang panghihinayang na kalagayan ni Joseph. Mabilis siyang lumapit kay Joseph at nagtanong, ayos ka lang ba, lolo? Si Joseph, na lubhang mahina at mahina, ay sumagot sa napakalambot na boses, okay lang ako. Hindi man lang ako patay. Nakahinga ng maluwag si Tyr. Aakain na sana niya si Joseph nang mabilis siyang pigilan ni Kendall. Hawakan ang iyong mga kabayo, Tyr. Nanatili ang matanda hanggang sa matapos tayong mag-usap. Pitawan mo siya, at mag-uusap tayo, sagot ni Tyr. Dahil nandito na ako, natatakot ka bang paglaruan kita, ang tagapagmana ng pamilya Jones? Hinaplos ni Kendall ang kanyang baba at nag-isip sandali bago sumang-ayon, tama ka. Anyway, wala siyang silbi sa akin. Kung hindi ako nasiyahan sa iyong sagot, walang aalis dito ng buhay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at agad na tinulak ng kanyang nasasakupan si Joseph patungo kay Tyr. Isang miyembro ng Wolves Den ang lumapit at inakay si Joseph sa gilid. Sa susunod na sandali, isang masamang aura ang lumabas mula kay Tyr at sa kanyang mga tao. Sa wakas, makakapag-usap na tayo. Ako si Kendall Jones, ang tagapagmana ng kilalang pamilya sa Timog, ang pamilyang Jones. Pumunta ako rito upang hingin ang iyong pagsusumit at lubos na katapatan.
Kung yuyuko ka sa akin, ipinapangako kong papatayin ko kaagad ang Riverdale King, si Carson York, at ilalagay ka sa trono sa halip. Ano sa palagay mo? Of course, you can reject my offer. Pero, you know the things I can and will do. Walang sino man sa pamilya mo, pati ikaw, ang ligtas sa galit ko. Kumbinsido si Kendall na hindi siya tatanggihan ni Tyr, at hindi rin sapat ang pangahas ni Tyr na tanggihan siya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Tyr ang bastos na pananalita ni Kendall at itinoon ang atensyon sa monk sa tabi niya. Pinatay mo ba si Sheldon Hayes? Kabanata 524. Maghanda upang mamatay. Natawa si Teren na may pang-aalipusta at sumagot, napatay ko nga ang 2 security guard sa Autumn Field Group. I wonder kung sino sa kanila si Sheldon Hayes. Naparito ka ba upang ipaghiganti ang kanilang kamatayan? Gaya ni Kendall, mababa ang tingin ni Teren kay Tyr Summers. Lumingon si Tyr sa mga miyembro ng Wolf's Den at sinabing, siya ang hinahanap ninyo. Go forth and avenge Sheldon. Sa isang iglap, ang mga miyembro ay napaungol na parang mabangis na hayop, gutom sa biktima nito, at sumugod kay Teren. Sa wakas ay napagtanto ni na Kendall at Teren na may mali. Wala namang planong pag-usapan ni Tyr sa simula pa lang. Siya ay out para sa dugo. Namumutla ang mukha, tumawag si Kendall, Tyr Summers. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Jones. How dare you do this to me? Gayunpaman, hindi pinansin ang kanyang mga salita nang magsimulang makipaglaban ang mga miyembro ng Wolf's Den kay Teren at sa mga bodyguard ng pamilya Jones. Kahit na ang mga bodyguard ay mahuhusay na manlalaban, hindi sila katapat sa mga miyembro ng Wolf's Den na gutom sa dugo. Ilang sandali lang ay na-overwhelm sila. Sigaw ng sakit ang narinig habang ang mga bodyguard ay nahulog na parang mga puno sa bagyo. Sa paghahambing, ang mga miyembro ng Wolf's Den ay naging mas agresibo habang sila ay lumalaban, tulad ng mga leon sa kabaliwan. Natigilan si Kendall. Hindi niya maarak ang pagkakaroon ng ganoong kaagresibo na grupo ng mga tao. Parang nag-stir up siya ng pugad ng trompeta this time. Sa gilid, hindi kinabahan si Juliet Jones habang nakatingin sa mga laban. Ang bawat isa sa mga manlalaban na dinala ni Tyr ay madaling makalaban sa pinakamahuhusay na manlalaban ng pamilya Jones. Dagdag pa, hindi sila natatakot sa kamatayan. Hindi maisip kung ano ang ginawa ni Tyr upang sanayin ang mga taong ito sa isang grupo ng mga agresibo. Dati, gusto ni Juliet na magtrabaho para sa kanya si Tyr. Ngayon, ang pag-iisip ay tila isang biro. Marahil, si Del Jones, ang kanyang ama, ang tanging taong nakakapagpaamo kay Tyr. Hindi, sa pagiging walang alam, hindi kalaban ni Del si Tyr. Si Case Jones lang ang makakalaban ni Tyr ng direkta. Kahit na iyon ay isang posibilidad lamang. Kalahati ng mga bodyguard ay binugbog at nakahandusay sa sahig sa ilang sandali lamang. Ang iba na nakatayo pa rin ay mukhang marupok na para bang maghihiwa-hiwalay sila anumang sandali. Isang pakete ng mga gutom na lobo. Itinapon ni Teren ang kanyang mga kamao at pinalipad ang ilan sa mga mandirigma ni Wolf's Den. Sa one-on-one na laban, walang nakalaban ni Teren. Gayunpaman, sila ay isang grupo ng mga lobo. At ang mga lobo ay nangangaso sa isang pakete, nakikipagtulungan at inilalabas ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap. Ito ay tumagal ng kaunting oras upang ganap na talunin ang mga bodyguard ng pamilya Jones. Si Teren naman, napapaligiran siya ng mga mandirigma ng Wolf's Den. Inihagis ni Matthew Collins ang kanyang kamao, sinuntok si Teren sa kanyang balikat. Ang napakalawak na puwersa ay sapat na upang basagin ang kanyang buto. Gagawin namin sa iyo ang ginawa mo kay Sheldon. Naramdaman ni Teren ang matinding pananakit sa kanyang balikat. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, sinugod siya ni Ashblood gamit ang kanyang talim. Hinawakan ng talim ang likod ni Teren, na lumikha ng malalim na sugat, at agad na tinina ng pula ang kanyang kamiseta. Sina Martin Jakeman at Vanessa Harris ay inatake si Teren mula sa magkabilang panig, habang sina Jamie Sonder at Stephen Cole ay naghagis ng sunod-sunod na suntok sa monghe. Nawala ang paa ni Teren at nataman lamang siya ng mga pag-atake. Walang paraan para makatakas siya. Sa pagmamasid mula sa gilid, si Kendall ay nabigla. Hindi niya inaasahan ang alinman sa mga ito. Sa takot sa kanyang mga mata, bigla siyang umatras ng ilang hakbang. Nakahiga si Teren sa sahig na walang pagtatanggol habang si Ashblood, sa isang mabilis na pag-indayog, ay pinutol ang kanyang braso.
Sabay-sabay, ang iba pang mga miyembro ng Wolf's Den ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-atake, na nagbigay kay Terry ng kanilang pinakamarahas na parusa. Sa wakas, huminga si Terry ng huling hininga sa kawalan ng pag-asa at dumura ng isang subo ng dugo. Patay na siya. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga mandirigma sa kanilang mga pag-atake habang patuloy ang kanilang pagsuntok, paghiwa, pambubugbog, at pag-atake sa bangkay. Si Kendall ay natakot na wala sa kanyang isip habang nakatingin sa eksenang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Si Tyr naman ay dahan-daang lumapit kay Kendall. "Tyr Summers, huminto ka sa kinaroroonan mo. Ako ang tagapagmana ng pamilya ng mga Jones. Hindi mo ako mapapatay." Takot talaga si Kendall. Tumingin siya kay Tyr na parang siya mismo ang nakakita ng demonyo. "Sa sandaling makipag-away ka sa aking mga tao, maghanda na mamatay. Wala akong pakialam kung sino ka. Kahit na ikaw si Zeus, papatayin kita kapag pinatay mo ang aking mga tao." Ang matinding takot ang nagtulak kay Kendall na lumuhad at nagmakaawa para sa kanyang buhay. "I am so sorry, Tyr. It was my mistake to mess with you. Please don't kill me. I will do whatever you say." Isang kabalintunaan ang pagmasdan, ang lalaki, na ilang sandali lamang ang nakalipas ay mayabang at mayabang, ang tagapagmana ng pamilyang Jones, ngayon ay nakaluhod na nagmamakaawa para sa kanyang buhay na parang isang hamak na alipin. Gayunpaman, paano siya mabubuhay pagkatapos ng kanyang ginawa, ang pagpatay kay Sheldon, isa sa mga kaibigan ni Tyr? "Juliet, Juliet, bakit nakatayo ka lang dyan? I am your brother. Please say something to Tyr. Ayokong mamatay." Sa desperasyon, itinuon ni Kendall ang kanyang atensyon kay Juliet at humingi ng tulong sa kanya, ang kanyang huling pagkakataon na mabuhay. Ito ay delusional, ngunit naisip niya na si Juliet ay darating upang iligtas at kumbansihin si Tyr na iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi tumugon si Juliet, at nakatayo lang doon na parang tuod ng puno. Sis, iligtas mo ako." Ilang taon na ang nakalipas mula nang magsalita si Kendall kay Juliet ng ganoon, at nabalik siya sa katinoan. Nanginginig siya. Doon, nakaluhod, ang kanyang kapatid, ang kanyang kambal na kapatid. Bigla niyang nilapitan si Tyr. "Tyr Summers." Lumingon si Tyr at tumingin sa kanya habang nakangiti ito ng malikot. "Juliet Jones. Are you trying to convince me to spare his life? How dare you?" Kabanata 525. Walang awa na babae. Ang sinabi ni Tyr Summers ay labis na nanginag ang puso ni Juliet Jones. Iyon ay katotohanan. Wala siyang karapatang humingi ng tawad kay Tyr. Wala siyang kaugnayan sa kanya. Sa kabaligtaran, malaki ang posibilidad na papatayin niya siya pagkatapos ng kamatayan ni Kendall Jones. Ano man iyon, nanindigan si Tyr na kailangang mamatay si Kendall. Hindi mahalaga kung pumatay siya ng ibang tao mula sa pamilya ng Jones. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Juliet na makipag-bargainan kay Tyr. Bigla siyang napangiti. Parang ayaw niyang magmakaawa para sa buhay ni Kendall. Oo, kapatid niya nga siya, pero iyon lang. Hindi na sila isang pamilya. Karaniwang kaalaman na ang mga ugnayan ng pamilya ay marupok sa mga miyembro ng mga kilalang pamilya. Upang ipaglaban ang pinakamataas na pwesto, ang magkapatid ay handang magpatayan. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa ni Kendall sa likod ng mga eksena, pagkuha ng mga assassin upang patayin si Juliet? Magkapatid sila, kambal pa nga, sa papel, pero sa totoo lang, sworn enemies na sila. Nagkamali ka, Tyr. I am not here to plead for his life. Sa halip, gusto kong ipakita sa iyo ang aking kalooban na mabuhay. Kagaya ng bigla, itinaas niya ang crossbow sa kanyang kamay at itinutok iyon sa nakaluhod na si Kendall. Nanliit ang mga pupils ni Kendall habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Juliet. "Ano ba ang sinusubukan mong gawin, Juliet Jones?" Whoosh! Hinailan niya ang gatilyo habang parang bala ang palaso, dumiretso sa leeg ni Kendall. Splat! Malinis na tumagos ang palaso sa leeg ni Kendall, na nag-iwan ng dagwang butas sa likod habang siya ay agad na bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, ang mga taong naruroon ay nagulat lahat sa kanilang nakita. Maging si Tyr ay nagulat din. Ang mga miyembro ng Wolf's Den, na patuloy pa rin sa pag-atake sa bangkay ni Terren, ay huminto sa kanilang mga aksyon ng katutubo habang nakatingin kay Juliet sa gulat. Ano bang problema ng babae? Kambal niya ang kapatid niya, gayunpaman, pinatay niya ito ng ganoon lang, nang walang pag-aalinlangan.
Kung titingnan ito mula sa ibang pananaw, mas malupit siya kaysa kay Joe Quintes, ang iligal na anak ng pamilya Quintes. Ang mga kalupitan na ginawa ni Joe ay, sa isang makabuluhang antas, sanhi ng pang-aapi at pagmamaltrito mula sa kanyang pamilya. Ang kanyang isip ay baluktot bilang isang resulta, at sa kalaunan ay pinatay niya ang kanyang kapatid na lalaki. Sa kabilang banda, si Juliet Jones ay hindi nakatanggap ng anumang pang-aabuso at hindi makataong pagtrato tulad ng ginawa ni Joe. Gayunpaman, pinatay niya ang kanyang kapatid nang walang anumang pagsisisi at sa mas malupit na paraan. Ang mga drama ng mga kilalang pamilya, naisip ni Tyr. Come to think of it, hindi ba siya katulad ni Joe at Juliet? Si Kirin Summers, ang nakababatang kapatid ni Tyr, ay may malubhang sakit at kailangan ang kanyang bone marrow upang mapagaling ang kanyang karamdaman. Gayunpaman, natalo ni Tyr ang sinumang dumating upang kunin ang kanyang utak. Ano ang kinalaman ng buhay ng kanyang kapatid sa kanya? Inihagis ni Juliet ang crossbow sa lupa at lumuhod. Alam kong hindi mo ako papakawalan pagkatapos mong patayin si Kendall ngayon. Kaya naman pinili kong kumilos muna sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya sa pag-asang mailigtas ang sarili kong buhay. Mula ngayon, ang hiling mo ang utos ko. Ang babaeng ito ay hindi lamang walang awa kundi napakatalino din. Tama siya. Plano nga ni Tyr na kitilin ang kanyang buhay pagkatapos patayin si Kendall. Gayunpaman, sa parehong oras, mayroon din siyang plano na panatilihing buhay si Juliet dahil maaaring kailanganin niya ito balang araw sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ang kanyang kontribusyon upang masakop ang timog. Gayunpaman, hindi siya makahanap ng isang magandang dahilan upang panatilihing buhay siya. Kung babalik siya sa bayan ng Strego, posibleng tumalikod siya laban sa kanya. Mas gugustuhin niyang hindi iyon mangyari. At muli, wala siyang magandang dahilan para patayin siya ngayon pagkatapos ng ginawa niya. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang kapatid, tuluyan siyang pinalayas mula sa pamilyang Jones kung malalaman na siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Kendall. Sa pamamagitan nito, inalis niya ang kanyang ruta sa pagtakas at ibinigay kay Tyr ang kanyang buhay. Lumapit si Tyr sa kinaroroonan ni Juliet at hinawakan ang baba. Nakatingin sa kanyang mga mata, sinabi niya, "Isa kang makamandag na ahas, Juliet Jones. Ginawa ko ang aking makakaya. Kailangan mo akong palayain," sagot niya. Sa pagkamatay ni Kendall, ako ay naging ang tanging supling ni Del na nabubuhay pa. Ilang oras na lang bago ko kinuha ang pamilya Jones. Kapag nangyari iyon, Tyr Summers, magiging iyo ang pamilyang Jones. Umalaklak si Tyr. Juliet Jones, hindi ako walang alam. Alam kong hindi mo kayang kunin ang pamilya Jones. Huwag mong kalimutan na nandyan pa rin si Case Jones kahit na nagawa mong tanggalin ang iyong ama tulad ng ginawa mo sa iyong kapatid. Biglang lumiit ang mata ni Juliet, habang sinabi niya, kung gayon, hindi mo na ako hahayaang mabuhay, kahit na pagkatapos ng ginawa ko. Pinawi ni Tyr ang kamay niya sa baba. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Tama ka. Kailangan kita para sa mga plano kong sakupin ang timog. Simula ngayon, alipin kita, Juliet Jones. Oo, Master. Ngumiti si Tyr. Let me get this straight, Juliet Jones. Don't think of any funny business behind my back. Kung ipagkanulo mo ako, I have 1,000 ways for you to die a painful death. Nagmamadaling tumango si Juliet at sinabing, syempre hindi. Sa pagpatay kay Kendall Jones sa Con City, paano mo gustong ipaliwanag sa iyong ama at sa pamilyang Jones? Sumagot si Juliet, marami kaming kaaway nitong mga nakaraang taon. Ito ay isang taunang pangyayari na ang mga upahang mamamatay tao ay tumutudya sa amin ni Kendall. Buti na lang, nasa Strego City kami at protektado ng husto. Bueno, iniwan ni Kendall ang kaligtasan ng Strego City at nakilala ang kanyang wakas sa isang dayuhang lungsod. Hindi yun nakakagulat. You know what? I can pay some foreign mercenary to spread the news saying that they killed Kendall instead. That way, the Jones family will never suspect us. Tumango si Tyr matapos itong makapag-isip ng panandalian. Bilang isang kilalang pamilya, hindi nakakagulat para sa pamilya Jones at Juliet na magkaroon ng mga pakikipag-ugnayan sa mga mercenaryong grupo. Ito ay isang walang kamali-mali na dahilan. Kabanata 526. Ang dahilan. Sa huli, iniligtas ni Tyr Summers ang buhay ni Juliet Jones. Kahit na siya ay walang awa at cold-blooded, naisip ni Tyr na maaaring maging kapaki-pakinabang siya sa hinaharap. Oras na para gawin niya ang kanyang paglipat sa timog, at kailangan niya ng mga tao para magawa ito.
Dagdag pa, kung ipinagkanulo niya siya sa linya, hindi ako natatakot. Gaya ng sinabi niya dati, marami siyang paraan para bayaran si Juliet. Matapos utusan si Juliet na linisin ang mga bangkay, umalis si Tyr kasama ang mga miyembro ng Wolf's Den. Gabi na nang umalis siya. Dahil nasa York residence pa sina Winifred at Blairsia, hindi na bumalik si Tyr sa villa sa Lunar Mountain. Tinawagan niya si Winifred para ipaalam na ligtas na siya. Tinabi niya sa kanya na bumalik sa Con City kasama si Blair sa susunod na araw bago umalis sa Wolf's Den kasama ang gang. Si Tyr ay magpapalipas ng gabi sa Wolf's Den. Sa pagkamatay ni Sheldon Hayes, ang numero 9 na pwesto ay bakante na ngayon. Panahon na upang muling ayusin ang mga ranggo. Nakasabit sa itaas sa kalangitan ng gabi ang gasoklay na buwan na nakatalukbong sa likod ng mga ulap. Maririnig ang pag-ungol ng mga lobo sa Wolf's Den. Ang 200 miyembro ng Wolf's Den ay nakatayo sa tatlong hanay at tumingin kay Tyr na same time na nakatayo sa harapan nila. Walang narinig na ingay habang binalot ng katahimikan ang Wolf's Den. Ang matalim na tingin ni Tyr ay dumaan sa pormasayo ng mga mandirigmang nagtipon. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Tyr, ang monghe na isa sa pinakamahuhusay na mandirigma sa mga kilalang pamilya sa Timog. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan ay katamtaman sa pinakamaganda sa Timog. Sabi nga, walang sino man sa inyo ang makakalaban sa kanya sa one-on-one na labanan. Uminto muna si Tyr bago nagpatuloy, may gusto ka bang sabihin? Walang sumagot kahit si Matthew Collins. Tiyak na napinsala nito ang pagmamataas ng mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, ginugol nila ang mas magandang bahagi ng taon sa pagsasanay ng masinsinan, araw sa gabi, upang sila ay maging pinakamahusay at sundan ang mga yapik ni Tyr at pumailang lang sa mas mataas na taas. Bago ngayon, akala nila close sila. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagsabi ng ibang kwento. Ang isang karaniwang manlalaban mula sa Timog ay madaling talunin ang lahat sa kanilang hanay. Para sa mga taong kasing yabang nila, ito ay isang napakalaking dagok. Sa kalaunan, pagkatapos ng mahabang paghinto, nagsalita si Jamie Sonder, gaano ba tayo kalayo sa Nemesis? Tumingin si Tyr sa gate at itinuro ang buwan sa langit, tungkol dyan. Natahimik ang mga miyembro. Malayo pa ang lalakbayin mo. At sasabihin ko sa iyo ito, sa lahat ng naruroon dito, wala pang isang katlo ang makakarating sa Nemesis kasama ko. Ang pagkamatay ni Sheldon ay simula pa lamang. Ang paglalakbay sa hinaharap ay magiging mas mahirap dahil mas mataas ang posibilidad ng kamatayan. Kung natatakot ka, malaya kang umalis ngayon. Umalis. Isa itong napakasakit na salita para sa mapagmataas na lugar ng Wolf's Den. Natural, walang susuko, gaya ng inaasahan ni Tyr. Sa halip, sinabi niya ito para pasiglahin ang kanyang mga tao. Dahil walang nagsalita, hindi na nagpatuloy si Tyr sa pagsasalita. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, well then, we are reshuffling the rankings tonight. Start whenever you are ready. Muling narinig mula sa Wolf's Den ang mga pag-iyak at pag-ungol na parang mga hayop habang nagsimula ang labanan. Kasabay nito, kabilugan ng buwan. Maaaring sabihin ng ilan na parang blood moon ito sa hindi kilalang lokasyon. Nakatayo sa ilalim ng buwan ang 66 na antas na mataas na arch tower. Marahil ito ay ang napakalaking taas ng gusali. Nakatayo sa mga balkonahe, halos maramdaman ng isa na malapit na ang buwan. Tumayo ang Green Dragon sa gilid ng balkonahe at tumingin sa walang katapusang karagatan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya ngayon. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaki na nakasuot ng itim na suit, nakatayo sila ng ganito sa nakalipas na kalahating oras. Chief, inayos na ang usapin ni Tyr. Hindi ito nawala ng kontrol at mas kakaunting bagay ang ibinigay sa amin. Tumango si Green Dragon. Gayunpaman, mukha siyang nalungkot. Say, paano niya nagawa, naresolve ang isyu ng napakabilis. Kinuha ng Olbak ang lalaking nakasot. Chief, parang gusto mong mawala ng kontrol. Of course, matapat na sagot ni Green Dragon. Kanya na niya tayo mapapansin sa wakas. Sayang naman. Nataranta ang lalaking nakasot. Chief, bakit gusto mong mapansin niya tayo ng husto? Can you give me a reason, please? Ang Green Dragon ay biglang lumingon sa gilid at pinandilatan ang kanyang kasama. Nagulat ang lalaki. I'm sorry, Chief, naging walang galang iyon sa akin. Bigla namang ngumiti si Green Dragon. Dahil lang siya ang master ng Rhaenys Regal Palace, sapat na ba iyon para sa iyo? Pagkalipas ng 2 araw, sa punong tanggapan ng Autumn Field Group.
Ang Autumn Field Group ay abala sa paghahanda sa pagpapalawak sa Timog. Gayunpaman, natugunan ito ng maraming hamon at ngayon ay nasa isang mahirap na haka-haka. Ang pangunahing dahilan ng kanilang hindi pagkakasundo ay nagmula sa pagkakaroon ng isang Southern Business Association. Pagkatapos ng isang pagpupulong kasama ang mataas na antas ng pamamahala, ang Autumn Field ay hindi pa rin makagawa ng isang kasiyasang solusyon. Bumalik si Winifred sa kanyang opisina sa kalagayan ng pagkabalisa. Anong nangyayari, mahal? Pumasok si Tyr sa kwarto at napansin agad ang maamong ekspresyon ni Winifred. Sumagot siya, tungkol ito sa pagpapalawak ng Autumn Field sa South. We are stuck. Umupo si Tyr sa tapat ni Winifred at nakangiting tumingin sa kanya. Southern Business Association ba? Sabihin mo sa akin, ano ang mga kondisyon nila? Napabuntong hininga si Winifred. Ang asosasyon ay pinamumunuan ng pamilya Saxton at matatagpuan sa Strego City. Para makapasok tayo sa kanilang palengke, kailangan nating sumali sa asosasyon. Isa sa mga probisyon ay magbayad ng $50 million fee. Kabanata 527. Mga alalahanin ni Winifred. Okay. Tumango si Tyr at sumagot, hindi naman kalakihan ang $5 milyong para sa franchise fee. Bakit hindi na lang ibigay sa kanila? Tumawa ng mapait si Winifred at sinabing, the franchise ay hindi ang problema, ngunit mayroon silang isa pang katawa-tawa na kinakailangan. Isang katawa-tawa na kinakailangan. Na-curious si Tyr. Tinanong niya, ano ito? Sumagot si Winifred, pagkatapos sumali ng aming Autumn Field Group sa Southern Business Association, gusto nilang magbayad kami ng membership fee bawat buwan. Ang membership fee ay 1/3 ng aming buwanang kita. 1/3 ng mga kita. Kumunat ang noo ni Tyr. Bakit may rule na ganyan? Hindi ko rin alam. Feeling ko kalaban ng association ang Autumn Field Group. The rest of the companies from the South are not need to pay a membership fee every month. At most, nagbabayad lang sila ng franchise fee, yun lang. Kung ibibigay namin ang 1/3 bahagi ng aming mga kita bawat buwan, kasama ang buwis, karaniwang walang kikitain ang Autumn Field Group. Kung may mangyari, maaaring magkaroon ng pagkalugi ang aming kumpanya. Pakiramdam ko ito ay dahil ang aming kumpanya ay mabilis na lumalago at nasa mga headline, kaya ang asosasyon ay nais na sumalungat sa amin upang mapanatili kami sa lugar. Sabi ni Tyr, pwede bang hindi ka sumali sa asosasyon? Logically speaking, pwede naman. Pero kung hindi tayo sasali sa association, mas marami tayong backlash. Kaya, kung gusto nating magpatuloy sa pagnenegosyo sa Timog, hindi natin maiiwasan ang Southern Business Association. Ayaw pang magsalita ni Winifred. Ang sitwasyong ito ay nagpapaikot na sa kanyang ulo. Inilagay ni Tyr ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba at bumulong, Strego City Saxton family. Anong uri ng pamilya sila sa Timog? Winifred answered, they are considered a wealthy noble family. Apparently, their family is one of the oldest family in Strego City. May chismis pa nga na sila ay mga inapo ni Shen Wansan. Mahigit sa 10 taon na ang nakalilipas, ang pamilyang Saxton na ito ay isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Timog. Itinatag ng pamilyang Saxton ang Southern Business Association. Ito ay umiral ng mahigit kalahating siglo na ngayon. Gayunpaman, sa nakalipas na 20 taon, sa mga bagong umuusbong na negosyo, ang pamilya Saxton ay naiwan sa alikabok. Pagkatapos ay tinanggalan sila ng kanilang mga titulo bilang isa sa mga kilalang pamilya sa unang klase sa Timog. Ito ay dahil mayroon pa silang kontrol sa Southern Business Association. Tumango si Tyr. Ang Strego City ay ang pinakamalaking industrial na zona sa Timog. Kaya maraming kumpanya ang darating at magnenegosyo dito. Sa mga nakalipas na taon, ang Strego City ay dumaan sa malalaking pagbabago. Sa sandaling ito, kalahati ng lungsod ay kontrolado ng Great Sky Group habang ang kalahati ng pamilyang Jones ay lubhang hamina. Ang Southern Business Association ay nagtatarget sa mas matagumpay na mga kumpanya sa Timog. Ang mga kumpanya tulad ng Great Sky Group, ang pamilyang Jones, at West Suez ay ang tunay na first-class prominenteng mga pamilya. Wala silang pakialam sa ilang mga asosasyon ng negosyo. Dagdag pa, ang kanilang mga negosyo ay hindi na lang sa South. Patuloy ni Winifred, hindi ko alam kung mayroon tayong puwang para sa negosasyon. Kung ang asosasyon ay patuloy na magiging matatag sa kanilang mga kahilingan, babaguhin ng Autumn Field Group ang ating mga layunin at dadalhin ang ating negosyo sa hilaga.
Umiling si Tyr at sinabing, ang disenyo ng clothing line ng Autumn Field Group ay mas angkop para sa mga tao sa Timog, maaaring hindi ito angkop sa panlasa ng mga taga-Hilaga. Ang pagsisikap na bumuo doon ay magiging mas mahirap. Kaya Winifred, dapat nating gawin ito ng hakbang-hakbang. Hindi ka dapat mag-alala tungkol sa Southern Business Association, mayroon akong paraan upang malutas ito. May paraan ka ba? Nagtataka namang tumingin si Winifred kay Tyr at sinabing, what way? May kumpiyansa na sagot ni Tyr, malalaman mo pagdating ng panahon. Ngayon, ang dapat mong gawin ay gumawa ng branch sa Strego City, buksan ang mga tindahan at bodega. Iba ito sa Prime City. Dapat maayos muna ang lahat. Huwag mag-alala tungkol sa pamumuhunan sa mga pamumuhunan sa kapital, o maging maramo kung mamumuhunan ka ng maayos, magkakaroon ka ng magagandang resulta. Nalulugi si Winifred. She then said, Hobby, are you joking with me? Tinasabi ko na without Southern Business Association's approval, we cannot do anything. If we put in investments yet cannot make move, we lose everything. Hindi, kailangan ko pang mag-isip ng paraan. After a while, I will go to Strego City personally and discuss with the association. Ngumiti si Tyr at umiling, oo, naiintindihan ko na kailangan itong pag-usapan. Gayunpaman, dapat itong maging isang patas na talakayan, hindi tayo nagmamakaawa sa kanila. Makinig ka sa akin. Gawin mo ang sinasabi ko. Haharapin ko ang samahan. Naisip ni Winifred na napakabigla ng desisyon ni Tyr, may gusto pa siyang sabihin pero pinigilan siya ni Tyr. Mahal kong asawa, kailan pa ako nagsinungaling o niloko? Totoo yan. Biglang napagtanto ni Winifred na walang hindi malulutas hanggat nandito si Tyr. Sige, kung ganoon. Sa huli, hindi na masyadong nagsalita si Winifred. Dahil may kumpiyansa si Tyr sa kanyang pangako, ayaw na niyang mag-alala pa tungkol dito. Sinabi ni Tyr, ang pamumuhunan ng Autumn Field Group sa Timog ay magdadala sa kanila patungo sa buong bansa at magiging isa sa mga pinakamahusay na linya ng pananamit sa bansa. Kaya, para sa komperensya sa pagkakataong ito kailangan mo ng isang maayos at tiwala na tagapagsalita. Naisip mo na ba isang tao? Tumango si Winifred at sinabing, napili ko na ang taong iyon kanina. Plano kong si Graham Davis ang maging tagapagsalita natin. Kaya niyang tumayo sa harap ng maraming tao at magsalita ng may kumpiyansa, ang pagpapahintulot sa kanya na dumalo sa komperensya ay ang pinakamahusay na posibleng pagpipilian kailanman. Sige, sabihin mo sa kanya na pumunta siya sa Strego City ngayon at simulan ang pagtatayo ng branch at ihanda ang lahat. Kapag halos tapos na ang lahat, pupunta kami doon. Nagkataon na may negosyo ako sa Strego City, kaya haharapin ko iyon at ang sitwasyong ito. Tanong ni Winifred, Hobby, sino yung pumunta sa Autumn Field Group para manggulo? Balita ko taga Strego City siya. Sino siya? Anong gusto niya? Sumagot si Tyr, siya ay isang tao mula sa pamilyang Jones, ngunit nahawakan ko na ito. Ang pamilya Jones ng Strego City. Nagulat si Winifred. Ang pamilyang kumokontrol sa kalahati ng Strego City. Ang pamilya Jones. Oo. Bakit sila pupunta at magdudulot ng gulo sa atin sa Con City? Nagulat si Winifred. Hindi ba tayo tatarget ng pamilya Jones kapag nagsimula tayo ng negosyo sa Strego City? Umiling si Tyr. Hindi tayo pipilitin ng pamilyang Jones. Sa halip, sila ang magiging pinakamalaking taga-suporta natin. Upang bumuo ng Autumn Field Group sa Timog, kailangan pa rin namin ang tulong ng pamilyang Jones. Kabanata 528. Kaarawan ni Blair Z.A. Tungkol sa problemang ito mula sa Strego City, mahirap ipaliwanag. Ito ay dahil hindi alam ni Tyr kung kaibigan o kalaban ang pamilya Jones. Hindi na nagtanong pa si Winifred dahil hindi na niya kailangan pang malaman ang tungkol sa mga ganitong bagay. Hindi maintindihan ni Winifred ang dapat gawin ni Tyr. Kailangan lang niyang alagaan ang Autumn Field Group. Si Winifred ay laging nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ni Tyr. Isa lang ang hiling niya, o kaya isang layunin. Inaasahan niya na mapapalaki niya ang kanyang kumpanya, Autumn Field Group. Kapag ito ay sapat na, maaari niyang suportahan si Tyr. Sila ay isang mag-asawa, kaya ang sandali na sila ay nasa isang pantay na katayuan ay ang tunay na sandali na sila ay tunay na konektado. Alam ni Winifred na malayo pa ang kanyang mga layunin. Kailangan niyang magsumikap para matupad ang hiling niyang ito. Ang 17 ng Oktubre ay kaarawan ni Blair, tama ba? Iniba ni Tyr ang topic at tinanong si Winifred. Oo.
Tumango si Winifred. Sa susunod na linggo, 6 na taong gulang na si Blair. Tumango si Tyr at sinabing, paano ipinagdiwang ni Blair ang kanyang hindi magandang kaarawan. Sa pag-iisip tungkol sa mga nakaraang kaarawan ni Blair, naramdaman ni Winifred ang matinding kirot sa kanyang puso. Bago sila muling magkita ni Tyr, pinahiya at pinabayaan sina Winifred at Blair sa pamilya Zia. Hindi pa nakapagdiwang ng tamang kaarawan si Blair. Nagkataon namang kasabay ng birthday ni Iris Zia ang kaarawan ni Blair kaya taon-taon ay may birthday party ang pamilya Zia para kay Iris. Noong birthday party, tinatrato si Iris na parang isang prinsesa. Pinabati siya ng lahat sa pamilya. Habang si Blair ay uupo sa isang sulok sa panahon ng party at kumakain ng mga natira, ang pamilya ay iniinsulto at pinapagalitan siya. Nakakaawa naman. Mag-birthday party tayo para kay Blair next week. Sinabi ni Tyr, hindi namin kailangan ng isang malaking party, ngunit maaari naming imbitahan sina Uncle York at Godmother. Oo. Tumango si Winifred at sinabing, akala ko rin. Malapit nang mag-6 si Blair, and she never had a proper birthday celebration. Sobra ang utang na loob ko sa kanya. Niyakap ni Tyr si Winifred sa kanyang yakap at sinabing, it's me who owes too much to the both of you. However, rest assured, from now on, I will never let the both of you suffer. Sa hapon, pumunta si Tyr para sunduin si Blair sa school. Hinawakan ni Tyr ang kamay ni Blair at tinanong, Blair, ilang araw na lang ang iyong ika-6 na kaarawan. Sabihin mo sa akin kung anong regalo ang gusto mo, at kukunin ito ni Daddy para sa iyo. Napatingin si Blair kay Tyr, gulat na gulat. Birthday. Parang kakaiba ang naramdaman ni Blair nang marinig ang salitang ito. Kapag ang iba niyang mga kaibigan ay nag-uusap tungkol sa mga kaarawan, sila ay nasa sabik at puno ng pag-asa. Itatanong pa nila sa kanilang mga magulang kung kailan ang kanilang kaarawan ilang buwan bago. Gayunpaman, hindi kailanman binanggit ni Blair ang salitang kaarawan. Sa totoo lang, natatakot siya sa salitang iyon. Kinarga ni Tyr si Blair at sinabing, ayaw ba ni Blair ng birthday? Dahan-daang tumango si Blair at sinabing, gusto ni Blair na ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ngunit hindi masaya ang mga kaarawan ni Blair noong mga nakaraang taon. Bakit mo naman nasabi? Sumagot si Blair, kasabay ng araw ni Tita Iris ang kaarawan ni Blair. Noong nakaraang taon, bumili si Tita Iris ng malaking cake para sa kanyang kaarawan, gusto ni Blair na kumain ng isang piraso, ngunit inihagis ni Tita Iris ang maraming plato sa sahig. Ang wild daw ni Blair at hindi karapat dapat kumain ng cake si Blair. Nakipagtalo si Mommy kay Tita Iris at nasample sa mukha. Tapos, pinalayas kami ni Mom sa birthday party. Niyakap ni Mommy si Blair at umiyak siya. Iyak siya ng iyak. Namumula ang mga mata ni Blair nang matapos niya ang kanyang sasabihin. May tear sa kanyang mga mata. Daddy, natatandaan ni Blair na umiiyak si Mommy taon-taon sa kaarawan ni Blair, kaya hindi ko naisip na ipagdiwang ang aking kaarawan. Ayaw ni Blair na nakikitang umiiyak si Mommy. Nakaramdam ng matinding kirot sa puso si Tyr nang marinig ang paliwanag ni Blair. Hindi siya makapaniwala na sa mga taon na wala siya, pareho silang naghirap. Gayunpaman, maayos na ang lahat ngayon. Ang mabangis na si Iris Zia ay patay na, at ang mga nakakalason na tao ng pamilya Zia ay nakakuha ng parusang nararapat sa kanila. Simula ngayon, si Tyr na ang nasa tabi ng kanyang anak at asawa. Hindi niya hahayaang magdusa sila. Blair, ngayong bumalik na si Daddy, paprotektahan kayo ni Daddy ni Mommy. Hinding-hindi ko nahahayaang umiyak pa ang Mommy mo. Bibigyan ka ni Daddy ng happy birthday this year, okay? So, bibili si Daddy ng cake para kay Blair. Ngumiti si Tyr at sumagot, syempre, bibili ako ng malaking cake para kay Blair. Pwedeng imbitahin ni Blair lahat ng kaibigan mo para mag-celebrate. Ano sa tingin mo? Oo. Masiglang tumango si Blair at ngumiti ng pagkatamis-tamis. May ilang kaibigan si Blair sa klase. Tapos, Daddy, hilingin mo kay God-grandmother and the rest na pumunta din, Tita Connie. Oo, darating sila. Blair happily clapped her hands. Yay, Blair can finally celebrate her birthday. Mabilis na lumipas ang 1 linggo, at 17 na ng Oktubre. Hindi nag-book si Tyr ng restaurant para ipagdiwang ang kaarawan ni Blair, sa bahay lang sila nag-celebrate dahil komportable ito sa bahay. Sa madaling araw, lumabas sina Helen Cole at Jacob Zia upang bumili ng mga sangkap habang sina Tyr at Winifred ay nagdedekorasyon sa lugar. Malaki ang villa at may hardin, kaya magandang lugar ito para mag-set up ng birthday party.
Buong umaga ang paghahanda ng pamilya, sa wakas ay natapos na silang magayos ng mga gamit pagsapit ng hapon. Sabay na bumalik sina Helen at Jacob mula sa pagbili ng mga sangkap at nagsimulang magluto sa kusina. Nang malapit na ang gabi, nakasuot ng magandang damit si Blair. Mukha siyang prinsesa sa fairy tales. Hindi nagtagal ay dumating ang mga kaibigan ni Blair na sinundan ng pamilya York. Puno ng tao ang buong villa, opisyal na nagsimula ang ika-6 na birthday party ni Blair. Niregaluhan siya ng mga kaibigan ni Blair ng mga regalo at binati siya ng maligayang kaarawan habang naglabas si Tyr ng isang higanteng birthday cake. May 6 na kandila sa cake, sinindihan ito ni Tyr at ngumiti habang nakatingin kay Blair. Blair, si Daddy ang naghanda ng cake na ito para sa iyong kaarawan. Kantahan nating lahat ang birthday song, at may pikit ni Blair ang kanyang mga mata at mag-wish. Kabanata 529. Isang hindi inanyayahang panauhin. Okay. Masiglang tumango si Blair at tumingin sa pink na cake na may luha sa mga mata. Siguro, tears of joy iyon. O baka, may naalala si Blair na hindi kasiya siya. Tumabi sa kanya si Winifred, namumula rin ang mga mata niya sa kakaiyak. Agad namang tumabi si Tyr kay Winifred at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, Winifred, ito ang ika-6 na kaarawan ni Blair. Hindi ka maaaring umiyak. I promised Blair hindi na kita hahayaang umiyak ulit. Oo. Mabilis ding tumango si Winifred at sinabing, I am so happy. Let's sing happy birthday to Blair. Sige. Lahat ng tao sa villa ay nagsimulang kumanta ng birthday song habang pumapalakpak sila at kumakanta kay Blair. Pagkatapos kantahin ang birthday song, nagpalakpakan ang lahat. Blair, pwede ka nang mag-wish, sabi ni Helen. Mabilis na kinopya ni Blair ang kanyang nakita sa TV, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at pumikit para mag-wish. Wish ni Blair na laging nasa tabi ni Blair sina Daddy at Mommy at maging malusog din si Lolo at Lola. At saka, sana mabilis akong makuha ni Daddy at Mommy ng kapatid. Napatawa ang lahat sa wish ni Blair. Mabilis na sinabi ni Winifred, Blair, hindi mo masasabi ng malakas ang iyong hiling. Kapag ginawa mo ito ay hindi ito mapagbibigyan. No? Blair had to say it out. Kung hindi ko sasabihin, hindi malalaman ni Daddy at Mommy na gusto ko ng nakababatang kapatid. Nagtawanan ang lahat. Lumapit si Carson kay Tyr at sinabing, Tyr, tama ang sinabi ni Blair. Oras na para sa inyong dalawa na isaalang-alang ang pangalawang anak. Tinulyapan ni Tyr si Carson at sinabing, Uncle York, hindi mo ba masyadong iniisip ang negosyo ko? Tumawa si Carson at sinabing, ano? Hindi naman. Kumain ka ng cake. Namigay si Tyr ng mga slice ng cake kina Carson, Heather, Connie, Dixon at sa iba pang mga bisita. Matagal nang nananatili si Dixon sa pamilya York, ngunit hindi pa rin niya mapagtagumpayan si Connie. Nababalisa siya. Hinawakan ni Dixon ang cake at naglakad patungo kay Tyr, kinaladkad siya sa isang sulok. Kuya Tyr, the advice you gave me last time. What does it mean? Can you explain to me? Tumingin si Tyr kay Dixon at sinabing, so, you didn't manage to win over that girl Connie. Hindi, ayaw niyang kilalanin ang pag-iral ko. Dixon looked very stressed, kung hindi tinanggap ni Connie ang proposal ko, plano kong tumakas sa bahay. Tumakas sa bahay. Oo, mahinang sabi ni Dixon. Plano kong palitan ang aking apelyido at mamuhay sa ibang pagkakakilanlan. Kung gagawin ko ito, hindi ako mahahanap ng aking lolo. Tumawa si Tyr at sinabing, hindi ko maintindihan ang paraan ng pag-iisip mo, ngunit kahit ako ay hindi alam ang kahulugan ng espesyal na payo na ibinigay ko sa iyo. Ayaw mo. Saka, bakit mo sinabi sa akin yan? Sabi ni Tyr, actually, may ibang nagbigay ng advice sa akin. Pagkatapos ay kinuha ni Tyr ang isang piraso ng papel at ibinaba ang isang numero ng telepono at sinabing, ang tanong na ito ay tinatawag na Juan Yates. Siya ay isang profesional sa paghawak ng mga babae. Tawagan mo siya, tanungin mo siya kung ano ang hindi mo maintindihan at tuturuan ka niya. Tumawag ka at sabihin sa kanya na ikaw ang nakababatang kapatid ni Tyr Summers. Napatingin si Dixon kay Tyr na may pagdududa sa mga mata habang kinukuha ang papel sa kanya. Pwede niya akong turuan kung paano. Confidently na tumango si Tyr at sinabing, may palayaw siya. The Saint of Love. Masayang nagdiwang ang lahat. Sa sandaling ito, nakita ni Tyr ang isang hindi niya gustong makita. Ang taong iyon ay isa sa mga general ng pamilya Sommer si Raiden Black.
Bakit ka nandito? Napawi ang ngiti ni Tyr nang makitang pumasok si Raiden. Napatingin ang lahat kay Raiden, nakakunot ang noo ni Carson habang ang iba pa sa mga tao ay naguguluhan. Iyon ay dahil hindi nila kilala si Raiden. Tyr, don't misunderstand. Today is Blair's birthday, the old master ordered me to pass a gift to her, sabi ni Raiden habang naglalakad. May hawak siyang box na naglalaman ng magandang music box sa loob. Ang music box ay gintong pinahire ng mga diamante. Sa pagbukas ng kahon, isang magandang himig ng kaarawan ang tumugtog. Halatang pinag-isipang regalo iyon. Miss Blair, ang red along ito ay galing sa lolo mo. Pinili niya ito pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagustuhan mo ba? Ipinasa ni Raiden ang regalo kay Blair. Siguro dahil may imposing aura si Raiden, halatang takot si Blair. Hindi niya namamalayan na umatras at tumakbo sa yakap ni Winifred. Naglakad si Tyr paarap at tumayo sa harap ni Raiden, malamig niyang sabi, hindi kailangan ni Blair ang regalo niya. Kunin mo ang bagay na ito at umalis ka kaagad. Medyo nabahala si Raiden at sinabing, Tyr, maingat na pinili ng matandang master ang red along ito. Kahit anong mangyari, lolo pa rin siya ni Blair. Hindi kailangan ni Blair ng isang lolo na katulad niya, malamig na sagot ni Tyr. At ang apelyido ni Blair ay Zia, hindi Summers. Pero Tyr, tumahimik ka. Pinagbidahan ni Tyr si Raiden, ang kanyang katawan ay naglalabas ng malamig na aura. Raiden, hindi ko ba sinabi sa'yo? Kahit sino sa Summers family ay hindi na dapat sumulpot sa harapan ko. I spared you once. May death wish ka ba ngayon? Kinilig si Raiden dahil sa aura ni Tyr. Tyr, what happened that year? Your dad was powerless. Galit ka ba talaga sa kanya? Alis. Malamig at malupit ang boses ni Tyr. Pagkasabi pa lang ay parang papatayin na siya ni Tyr. Hindi na masyadong nagsalita si Raiden. Iniwan niya ang kahon at tumalikod para umalis. Tumigil ka. Biglang tinawag ni Tyr si Raiden. Lumingon si Raiden sa pag-aakalang nagbago na ang isip ni Tyr. Gayunpaman, ang tanging ginawa ni Tyr ay kinuha ang red along dala ni Raiden at itinulak ito sa kanyang braso at sinabing, alisin mo ito. Raiden, babalaan pa kita ng isang beses. Kung ikaw o sino man sa pamilya Summers ay dumating sa aking paningin, kahit anong dahilan, gagawin ko rin. Kung sino ang dumating, papatayin ko ang taong iyon. Kabanata 530. Wala na masyadong oras. Ganun din ang sinabi ni Tyr kanina. Hindi siya nagbibiro. Kung hindi nagpa siya si Raiden na huminto sa pakikipaglaban para sa pamilya Quintes, siya ay pinatay ni Tyr ngayon. Noon, hindi alam ni Raiden kung gaano kaitikot si Tyr. Hanggang sa nawasak ni Tyr si Victor Kirkman na pagtanto ni Raiden kung gaano kalakas at nakakatakot si Tyr. Dati, hindi naniniwala si Raiden na magkakaroon ng kapangyarihan si Tyr na labanan ang pamilya Summers. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente ng Victor, maaaring itanong na ni Raiden na maglalaban si Tyr at ang pamilyang Summers. Naisip pa niya na baka mas mahina ang pamilya Summers kaysa kay Tyr. Sa huli, bumantong hininga si Raiden at lumabas ng villa. Akala niya ay makakatulong siya sa pagpapaluwag ng tensyon ni Tyr at ng kanyang ama, ngunit sa huli, nakakadismaya ang resulta. Hindi susubukan ni Draco na ayusin ang relasyon nila ng kanyang anak. Dahil dito ay kinamumuhian siya ni Tyr at ang buong pamilya ni Summers. Lumabas si Raiden ng bahay at tinungo ang pangunahing gate ng villa. Sa sandaling ito, huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng mga tarangkahan. Isang dominanteng mukhang lalaki ang nakaupo sa likurang upuan ng sasakyan. Ang taong ito ay si Draco Summers. Hindi akalain ni Tyr na personal na dadating si Draco sa Con City ng palihim dahil sa kaarawan ni Blair. Kaya lang hindi nakapasok si Draco sa villa. Hindi siya handang harapin si Tyr. Naglakad si Raiden patungo sa sasakyan. Umasim ang mukha niya, nasa kamay niya pa rin ang regalo. Naisip ni Raiden na itapon ang regalo at magsinungaling kay Draco, sinabi sa kanya na tinanggap ni Blair ang regalo. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Raiden sa huli. Hindi niya kayang gawin ang sarili niya. Guru. Napatingin si Raiden kay Draco. Kahit na mukhang kalmado siya, si Raiden ay nakasama niya ng maraming taon. Kitang-kita niya sa mga mata ni Draco kung ano ang iniisip niya na siguradong masama ang loob ni Draco. Guru, ang young master. Tumigil sa pagsasalita si Raiden. Hindi niya natuloy. Pilit na ngumiti si Draco, ngunit mukhang mapait ang ngiti. Pumasok ka.
Alam kong maaaring mangyari ito. After 10 years, he still hates me. It is all because I was too weak back then. Sabi ni Draco habang huminga ng malalim. Puno ng panghihinayang ang boses niya. Siya ay mula sa isa sa mga pinakakilalang pamilya, ang pamilyang Summers. Gayunpaman, bilang tagapagmana, walang nakauunawa sa dami ng pagdurusa na kailangan niyang tiisin. Pumasok na si Raiden sa sasakyan. Hindi niya napigil ang sabihin, Maestro, huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Ikaw din. Tumigil ka. Ramdam ni Raiden na na-trigger si Draco, lalo na at dahil hindi man lang siya pinatapos ni Draco sa kanyang pangungusap. Napansin ni Raiden ang galit ni Draco. Takot na takot si Raiden. Napansin niyang may sinabi siyang hindi dapat. Master, balik na tayo. Para sumugod dito sa oras, 2 araw at 2 gabi kang hindi nakapagpahinga. Oo. Bahagyang tumango si Draco. Sumandal siya sa leather chair at pumikit. Pumipintig pa rin ang kanyang templo. Huwag ipaalam sa sino man na ako ay dumating sa Con City. Naiintindihan ko, Master. At the same time, sa Villa. Dahil sa itsura ni Raiden, nasira ang buong atmosphere ng party. Kahit na hindi kilala ni Winifred at ng iba pa si Raiden, alam nilang isa ito sa pamilya Summers. Alam din nila ang nangyari sa pagitan ni Tyr at ng Summers family, kaya masama ang tingin nila sa Summers family. Si Raiden ay isang hindi imbitadong panauhin. Ang pagdating niya ay halatang ikinagalit ng lahat. Si Helen ay palaging may init ng ulo. Hinailan niya si Tyr sa isang tabi at tinanong, Tyr, ang Baldy ba ay isa sa mga tauhan ng iyong ama? Oo. Tumango si Tyr, I'm sorry for being so rude, do you think I was too much? Since Blair's grandfather wanted to give Blair a birthday gift. Sobra. Natawa si Helen at sinabing, Tyr, wala kang ginawang masama. Kung dumating ang tatay mo, sinuntok ko siya agad. Napakasama ng ginawa niya sa nakaraan. Ikaw ang kapanganakan niyang anak. Kung pinilit ka ng iba na maging walang tirahan, gayon pa man, wala siyang ginawa, kung gayon siya ay isang piraso ng walang kwentang basura. Tyr, hindi ako nagmamalaki, ngunit kahit na si Jacob ay nananatili sa bahay at wala sa lahat, kung may magtangkang saktan si Winifred, isakripisyo niya kahit ang kanyang buhay upang protektahan siya. Ito ang kinakailangan upang maging isang ama. Ngunit hindi kwalipikado ang iyong ama na tawagin ang kanyang sarili bilang ama. Nagsimulang magtampo si Helen. Nabigla si Tyr at tumayo lang at nakinig. Ang kanyang biyenan ay magaling sa lahat ng bagay, ngunit kung minsan ay nagsasabi siya ng mga bagay-bagay nang hindi iniisip. Nang hindi nag-react si Tyr, mabilis na tumigil si Helen, Tyr, sorry masyado akong nabalisa. Huwag mong masyadong seryosohin lahat ng sasabihin ko. Haha, no worries, Mom. Tama ang sinabi mo. Nag-usap saglit sina Tyr at Helen, saka nagpatuloy sa pag-enjoy sa birthday party ni Blair. Mabilis na lumipas ang madilim na kapaligiran. Nabalot ng masayang kapaligiran ang buong lugar sa buong maghapon. Ang pamilya York ay hindi bumalik sa Prime City. Pagkatapos kumain, naghanda sina Winifred at Helen para ihatid sina Heather at Connie para mamili. Pagkatapos ng lahat, ang tanawin sa Con City ay kamangha-mangha. Hindi sila sinundan ni Tyr at Carson palabas. Pareho silang nakaupo sa hardin ng ikalawang palapag at uminom ng tsaa. Kailan mo balak pumunta sa Strego City? Tanong ni Carson habang humihigop ng isang tasa ng tsaa. After a while, sagot ni Tyr. Dahil ang Strego City ay isa sa aming pinakamalaking piraso ng chess, at ang Autumnfield Group ay kailangang magnegosyo doon, gusto kong harapin ang dalawa ng sabay-sabay upang makatipid ng oras. Tulad ng nasaksihan mo na, hindi na uupo ang pamilya Summers. Wala na tayong masyadong oras.